We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Dumig. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Uman sa kontrobersyal nga executive order ni Cebu Governor Gwen Garcia, may paggawas na usab siya og memorandum batok sa diskriminasyon alang sa wa mabakunahi. Lakip ni ini ang mga isyu sa mga magtutudlo nga dili pasudlon sa mga eskwelahan kun dili bakunado. Samtang gidasunan usab sa mayor sa Dakbayan sa Sugbo ang lakang sa gobernador. Ani ang report. Unang migawa sa Balitang Bisdak ang reklamo sa pipila ka mga magtutudlo sa daan bantayan nga wa sila pasudla sa eskwelahan tungod kay dili sila mga bakunado. Sa labing uwahing mando sa DepEd, wa nadawata ang antigen test result. Usa sa gitanaw sa memorandum ni Governor Gwen Garcia nga malikay ang nahitabo sa mga magtutudlo. Gibase sa COVID Vaccination Program Act of 2021, ang memorandum ni Garcia nga naglatid nga dili himuong mandatory ang COVID-19 vaccination isip dugang rekisito sa panarbaho, klase o kaha paghikay og mga transaksyon sa mga buhatan sa kagamhanan. Sa memorandum, gimanduan ni Garcia ang tanang mayor sa kalungsuran o dakbayan nga ubos sa lalawigan nga dili paghimong rekisito sa bakuna sa pagpanarbaho o sa pagtungha. Gimanduan usab ang mga rural health units nga dili mo paggamit sa Department of Education sa diskriminasyon batok sa mga tinun-an, magtutudlo o sa mga ginikanan nga mosud sa mga tunghaan. Samtang bisan kung dili sakop ang dakbayan sa Sugbo sa lalawigan, gitataw ni Mayor Mike Rama nga dili makiangayon ang pagpugong sa mga magtutudlo nga way bakuna nga makasud sa mga tunghaan. Mananang no back, no entry. O mana. No discrimination. I don't need an executive order for that. Subling gitataw sa mayor nga magpabiling magsulob ang tagadakbayan sa Sugbo og face mask aron maprotehian ang mga mulupyo batok sa COVID-19 kay lahi man ang kahimtang sa dakbayan sa lalawigan. Sama kang Garcia, gimanduan usab ni Rama ang kapulisan sa dakbayan nga dili manakop inay edukahon lang ang mga tao nga masakpang walay gisulob nga face mask. Mas gusto sa mayor nga tutukan sa kapulisan ang pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw inay ang isyu sa face mask. Hinoon gipahibaw sa Cebu City Police Office nga dugay nang wa sila'y nasikop sa dihang ubos na ang dakbayan sa Sugbo sa Alert Level 1. No more apprehensions, Mayor. I have said that. Why should we be apprehending? We must be educating. The word here is educating. Actually, every day natay monitoring sa implementation of the minimum public health standard, especially on the wearing of public mask, considering sa atong alert level diri sa Cebu City. Samtang gibarugan sa gobernador ang iyang Executive Order number 16 nga optional wearing of face mask sa mga open ug well-ventilated spaces. Karong hapon ipaliguan sa Provincial Board ang Executive Order ni Garcia nga naghimo na niining usa ka provincial ordinance nga gipalabang atol sa regular session. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo.
Balitang Bisdak. Nahimong tensyonado og nagkalalisay kaganina ato sa public hearing naghimo sa lungsod sa Konsolasyon kabahin sa reclamation project silang baybayon aron kapabarugan sa ubay-ubay nga proyekto. Ang report ni Nico Serino. Under the rules, that is already a waiver. When they mention Engineer Politan, that they want a waiver for decision. This is a waiver of the right. Misaka ang tingog og nagkalalisay ang pipila sa mga partisipante sa public hearing nga gihimo sa Konsolasyon Municipal Hall Amphitheater kaganihang buntag. Ang hearing gipatawag sa Environmental Management Bureau nga usa sa mga proseso nga agian una kahatagan og permit sa ahensya ang giplano nga reclamation project sa baybayon sa lungsod. Apan ang abogado nga nagrepresentar sa shipyard company nga nag-okupar sa kabaybayunan nagka-question sa proceedings ug buot mapahunong kini. Butang nga gisupak sa abogado sa LGU. Thank you, submitted the black and white Thank you, Engineer letter Politan. during the public scoping, Engineer Politan. And That is our objections they're beating up a dead horse, Engineer they have Politan. not yet been ruled. Kindly proceed with the public hearing, officially Engineer denying? Politan. Proceed, Engineer Politan. Gusto ang abogado sa mga shipyard companies nga ma-resolve una ang ilang motion. We're just questioning the procedural lapses conducted prior to the public hearing. So this is a constitutional violation of due process wherein the rules of the DNR, EMB itself, was not followed. Ang lakang gikasagmuyo sa mga local officials nga mihulagway nga paglangan-langan lang ang gihimo sa pikas kampo sa mga kumpanya nga supak kay maapektuhan ang ilang negosyo sa dapit. Magsaba paglangan-langan, nagsunod man ta sa proseso. Wa man tay violation here. Nag-question pa mga ning venue. The venue is actually a government center. Unsa man ni? Unsay ang gusto ato silang kusina? Ilang balay? Kining atong mga paninguha dili man para sa atong kaugalingon, kundi para sa katawhan. Sayop ba di ay mangandoy ang usa ka LGU, ang usa ka leader para sa iyahang katawhan umaabot nga henerasyon. Nangandam kita. Human sa tensyon, mitawag og break ang EMB presiding officer ug sa pagbalik mipahibaw nga ilang desisyonan ang mosyon sa umaabot apan ipadayon pa ang hearing. Samtang gihimo ang hearing sa ubos nga parte sa entrance sa municipal building, nag-silent protest ang pipila sa mga supak sa proyekto. Nabalaka sila sa mahitabo sa ilang panginabuhian. Panalitan kini mahinayon ang reclamation, ang panginabuhian sa managat, wa na gimakuha. Karon abunda pa ang dagat, abunda pa ang mangisda, abunda pa ang isda. Pero nag-abot sa reclamation, wa na giklaro sa lungsod, misubay sila sa tanang proseso aron mapatuman ang proyekto, lakip na ang pagkonsulta sa mga maapektuhang residente. Sa plano gitinguha nga ma-reclaim ang kapin 200 hektaryas sa kadagatan sa Barangay Tayod aron ugmaron sa mixed-use development, industrial, residential ug commercial areas. Ang lungsod sa Konsolasyon nagkadako ug nagkadaghan in terms of population. Asa pa man di ay nato ibutang ang atong mga kalambuan nga ang atong lungsod gamay raman in terms of land area. Ila mang i-deny ang mga katawhan sa Konsolasyon kay sila ray gustong mo pahimos. Sila ray mo pahimos. Di para magyud mo sultis tinuod og pinsa. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nagmaoy nga senior citizen human mahubog napusilan sa pulis nga mitubag sa alarma dihang tigbaso na unta siya sa gialarmang senior citizen. Kini ang report ni Pemary Dumabo. Naigo siyang paa si Lolo Agidula og laog sa 69 anyos taga Barangay Mohondak Bayan sa Talisay. Gisaysay ni Police Corporal Junel Labitad kang Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga nadawat nila ang alarma sa amahan nga nanggukod siyang anak nga nagbitbit og sundang. Hubugid siya dinhi uli sa balay na ay gamayng lalis ni tabo sa balay na gibadlong sa anak moto ang anak gigukod og sundang. Sa ilang pagresponde gibuyag ni Labitad sila og laog. Apan inay maminaw, giatubang na hinuon siya og gihan-an pagtigbas. Natumba si Labitad og nakalihay sa pagpanigbas. Apan diyang mihanausab sila og laog pagtigbas kaniya, giposil na lang kini sa pulis sa iyang paa. Natumba na siya ma'am na nasa ground. So na sundang indaak na gid siya nga sundan pagdug tigbas matong na posilan sa paa. Ang ato gyud ang ato instruction sa tropa is dipinsahan ang ilahang kagalingon
o irespeto pod ang human lives, no, as much as possible. Dili lang mo resort into extreme. Subay sa hitabo, nagplano si Cabalye sa pagpaubos sa iyang mga sakop sa firing proficiency sugod karong weekend. Iyang gipasabot nga dili kini unang higayon nga giatake ang iyang mga sakop ug nakapusil isip pagproteher sa ilang kaugalingon. Gustong makasiguro ang opisyal nga makalikay sa risgo sa kamatayon ng iyang mga sakop, ilabi na sa pagtubag og mga alarma. Uban ni June Solon. Ako si Femary Dumabok. Balitang Bisdak. 27.2 million pesos nga balor sa gituhuang gidiling drogas nga sakmit gikan sa usa ka babaeng courier nga taga Surigao del Sur. Ani ang report. Kasamtangan karong gitanggong sa Lapu-Lapu City Custodial Cell ang 43 anyos nga si Eleanor Tagra Quistadio alias Madam Aya. Kini human masakmit gikan kaniya ang moabot sa 4 ka kilo sa gituhuang shabu nga gisulod sa mga Chinese green tea bag ug mokantidad sa 27.2 milyones pesos. Naghiusa ang City Intelligence Unit ug City Drug Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police Office ug ang Regional Intelligence Division sa gipahigayong buy-bust operation pasado alas 10 kagabi sa Barangay Paho. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jul Muhammad Jamiri, pangu sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office, mahulagway nga season na sa mga dinagkong transaksyon sa illegal nga drogas ang babaeng dinakpan ug kanunay kining magbiyahe sa nagkadiyang dapit sa rehiyon. It was not easy, no? It was not easy using all means of communication, using all means of surveillance and casing, because we understand na her background na magdala og ana kadagan nga drugs, dili na siya ning normally nga usual na transaction na. Nasubay ang iyang pangan sa mga nahaunang buy-bust operation sa Lapu-Lapu City Police diin tulo kahigayong migawas ang iyang pangan. Labing awahi ni adtong Mayo 25 sa buy-bust operation nga gipahigayon sa Lapu-Lapu City Police diin mo balor usab sa 6.9 milyones pesos nga balor sa illegal nga drogas ang nasakmit. She's also a product of how we dug deep sa intelligence community. Nagdumili paghatag og katinawan ang suspitsado sa pasangil bato kaniya. No comment na lang, ma'am. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Napasakana og kaso ang 12 ka mga tawo na nambigid sa pagpalusot sa mahiganting Tacubok nga nagkantidad og 36 milyones pesos. Nadakaan mga suspek dito sa Barangay Tapilon, lungsod sa Daan Bantayan, niadtong Domingo ato sa gipahigayong bypass operation sa Criminal Investigation and Detection Group kung si IDG7. Modo sa mga dinakpan nga mamaligya sa Giant Club, pinagi sa social media nga dakong kalapasan sa Fisheries Code of 1998. Ang Giant Tacubog giisip nga endangered species busa gidili ang pagpanguha nini. Ang operasyon sa CIDG gipasikan usab sa reklamo kag gisangat sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So ilahang siya yung transact sa to and then gitigom nila ang kaning mga taklobo dito sa north and then nakaabot og 3 tons. So mo to ilang gi-commit sa to nga kaya nilang i-supply sa to. District Engineer sa DPWH 76 Engineering District way nakitang panginahanglan nga magbutang og barrier sa kurbadahong bahin sa Marcelo Fernan Bridge habig sa pusok Lapu-Lapu City aron malikayan ang laing disgrasya. Matud ni Engineer Daisy Toledo, may speed limit nga angayang subayon ang mga motorista sa mga kurbadahong bahin sa karsada ug taytayan ug dili lang magpasagad og pakusog og padagan ug wa kini gidisenyo nga alang sa pang-drag race. Kinumduman ni atong milabayng Mayo, duha ka mga lalaki ang nalabay patay sa ginuwanan nilang motorsiklo samtang nagsubay sa kurbadahong bahin sa Marcelo Fernan Bridge. Base sa investigasyon sa Police Station 5, nakainom ang duha ka mga biktima ug kusog ang ilang dagan. Kini na ang ikaduhang disgrasya sa dapit nga misangpot sa pagkamatay sa nagsakay sa motorsiklo. Originally, it was designed by JICA. Oh, it's a JICA. So, I would say nga, we will just inform them, siguro, matag manilag statistics, how many really were kanang na-involved nga mga accidents. But again, it's not because of the road. It's because of the driver's unworthiness.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tulo ka mga Nigerian nationals ang giingong nalambigit sa mundo labi na sa pagpalsify o pagmaomao sa mga dokumento o mga IDs arestado sa NBI 7. Adunay live report si Nico Serino. Nick. Yeslan giimbestigahan karon sa NBI kining giingong pagmaniobra o pagpameke sa laing mga dokumento nining mga langyaw nga ilang nadakpan. Ubay-ubay nga mga IDs og dokumento sa lain-lain nga ahensya, lakip na sa passbook sa laing bangko ug bill sa mga utility providers. Kini nakumpiskar sa NBI 7 personnel sa operasyon sa Lapu-Lapu City kagahapon. Nakapasurpresa sa mga IDs og dokumento ang lain-lain nga pangan niini apan pare-pareha ang mga naong sa mga hulagway. Ang ubang IDs halos mupareha sab ug ngan lahi-lahi ilang ang spelling sa tao. Ang NBI Cebu District Office ang mihimo sa operasyon human sa reklamo sa complainant nga Pinay batok sa karelasyon nga Nigerian national. Gingong giagni kini sa pagpakig-cooperate aron makaproduce og lain-laing fake IDs gamit ang iyang pangan. Ang mga peke nga ID ang gigamit pag-open sab og lain-lain nga mga bank accounts nga kuno gamiton sa mga financial transactions posibleng may kalabutan sa online scam. As you can see from the numerous seized items we seized from them, it constitutes multiple counts of falsification. Arestado ang target nga si Agustin Cuocha alias Arlade Clean Frank ug mga kaubanan. Gipaladban pa ang investigasyon sa katuyuan sa mga suspect sa pag-falsify sa mga dokumento ug nganong gimando ang pagpaabli og bank accounts. Ang ubang fake IDs gingong sa downtown area kuno gi-reproduce. Some banks nga ni-refuse sa katong mga ID nga PhilHealth and BIR. So they went to some extent nga mo secure sila og other IDs based from the conduct of search na po may nakita nga mga police clearance. Gisuwayan unta sa GMA Regional TV pagkuha sa habig sa mga dinakpan nga nakadetain sa NBI detention cell apan wa sila mutubag sa among mga pangutana. May ikaupat pang gikustudiya sa NBI apan gi-verify pa ang identity niini kay giingong walay kalabutan ug mibisita lang sa lugar. With regards this incident para at least ma-aware sila nga katong bank account na na-open is contains fictitious personalities. Yeslan nakig-alayo na sab ang NBI sa taga Bureau of Immigration aron masusi ang status ning maong mga foreign national sa ilang pag-istar dinhi sa nasod apan sa inisyal nila nga pagpangayo sa mga dokumento wala kini sila makapresentar sa ilang mga passports. Lan? Daghang salamat Nico Serino. Sa Southern Leyte, usa ka wing van ang nga nagbiyahe padung sa Davao ang nasunog. Ang truck sa Island Gas nasunog samtang nagsubay sa barangay San Vicente sa Buntok, Southern Leyte. Matud sa kapulisan, nawadan matud pa og brake ang wing van. Tungod niini gibangga sa driver ang sakyanan sa usa ka concrete barrier. Ang truck nagkarga og mga LPG. Dili mamahimong gamiton ang sunog nga katarungan aron papahawaon ang mga tao sa ilang kanhigipuy-an. Bato ni Mayor Mike Rama sa sitwasyon sa mga nasunugan sa barangay Punta Princesa ning Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Giklaro ni Cebu City Mayor Michael Rama nga ipaubos una sa reblocking ang mga sityo nga napektuhan sa sunog sa barangay Punta Princesa. Kini aron siguradong luwas ang dapit sa dili pa mahibalik ang mga tao. 5 ka sityo ang apektado sa sunog nga gilangkuban sa sityo Tuburan, Trinidad, Arca, Enriquez ug Little Bamboo. Lakip sa gimando sa mayor, why fencing permit nga i-issue sa dapit ug dili una pabalikon ang mga fire victims hangtod nga mahapsay ang sitwasyon sa dapit. Muandam usab og relocation ang Dakbayan alang sa mga nasunugan
ug mohatag og temporaryong kapuy-an aron magamit usab sa mga tinun-an ng eskwelahan nga ilang gipuy-an. Ang dakbayan sa Sugbo migahin og 35 milyones pesos alang sa pagbangon sa mga nasunugan. Pasakano sa kaso ang mituyo sa pagsunog sa lugar, human ang Cebu City Fire Office ni kumpirmar nga tinuyo ang nahitabong sunog sa barangay Punta Princesa. No fire can be a reason for an owner to be back. No fire. Otherwise, we will be propagating arson. Ipapriso, then let the prosecution commence. And if they want lawyers, then I will have the city government to stand for them. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Taliwa sa kamatayon sa sakop sa Drug Enforcement Police sa Consolacion, nainganyo karon ang iya mga kauban nga magpadayon sa ugot ka kampanya. Napasakanan sa kaso ang kauban sa napatayang suspect. Anang report ni Nico Serino. Pabilin nga gihaya sa ilang balay ang patayng lawas ni Police Staff Sergeant Kirby Clyde Alinsog nga napatay sa verification sa ilang operation batok sa usa ka drug personality. Sa Hunyo 18 gitakda ang lubong sa pulis. Matod sa iyang hepe sa Konsolasyon, nakahatag na sabog assistance ang kapulisan sa nailong pamilya ni Alinsog. Cebu Police Provincial Office, the regional headquarters and our national headquarters, nagbigay na po sila ng agarang tulong, financial assistance sa bereaved family. Aminado si Sebrero na apektuhan ang ilang organisasyon sa nahitabo sa pulis. Apan di kini matud pa makapabugnaw sa ilang gihingusgan nga kampanya kontra sa illegal nga drogas. Lumoral po since nawalan kami ng tropa, but we're trying to move forward, to move on from that incident, at tinitik na lang po namin na yung sacrifice na ginawa ng tropa natin na si late Staff Sergeant Alinsog ay hindi ma-put into waste. Sa kaso ni Alinsog, napatay na ang suspect sa pagpusil sa pulis atol sa gihimo nga follow-up operation. Apan ang duha niini ka makauban sa suspitsado nga napatay, gipasakaan na sa kaso tungod sa nahitabo sa pulis. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Truck di karga nga gingong nawadaan og control sa brake ug kalit lang mipidok ang makina milatay sa Center Island sa Cebu South Coastal Road ug mitabok sa Picas Lane. Ang aksidente mihatod sa paghuot sa dagan sa trapiko paingon sa amihanan. Wala na ang truck driver dihang gisusi kini sa mga traffic enforcer. Matod ni Joy Tumulak, pangu sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority o City Toda nga gikan sa Bohol o gidadinhi sa Sugbo ang truck di karga nga taud-taud nang wa magamit. Nasuta usab nga walay rehistro ang truck, hinungdan nga gi-impound. Samtang giisyuhan usab og citation ticket ang driver nga reckless driving o disobedience to person in authority. Pag igo dito sa may Center Island, ni tabok siya ngadto sa Picas Lane, unya nag-atubang na pod siya paingon dito sa iyang gikasugat ang sakyanan going to north, murag ni counterflow siya. So may nalang gani kay nahunong ang sakyanan. Paghunong sa sakyanan nga duol sa intersection, swerte sa kaayo kay way laing nitabok ng mga sakyanan. Usa sa gikinahanglan kaayo sa pagsalbar sa kinabuhi ang dugo gagamiton sa pag-abuno sa mga tawo nga nagkinahanglan niini. Kini ilabi na usab karon nga misiaw og balik ang dengue nga moy usa sa gipaningkamutan nga masumpo. Samtang aduna say mga kaso sa ubang balatian ug mga aksidente nga nanginahanglan og dugo ang mga pasyente. Subay niini ang Department of Health sa pakig-alayon sa ubang ahensya ug pribadong partners ang milusad sa bloodletting dunot sa pag-obserbar sa World Blood Donor Day. Pinaagi sa Land Transportation Office nga nakig-alayon usab sa mga motorcycle taxi nga maoy nag-donate sa dugo. Alang kaniya, dako na og ikatabang sa mga tawo. Sama nilang nanginabuhi sa karsada kung makasugat og aksidente nga adunay magamit nga dugo. Naamantay gamay siguro na stocks pero mas nindot gyud kung naagyud tay daghan na stocks kay dili man na atong giapas ang stocks na modaghan but atong giapas na maapod na to tanan na makadawat. Awhagon ang publiko mo tabang og mo participate sa World Blood Donor Day program sa DOH. We took it with pride and honor to participate in this noble cause nila.
Star-studded ang pag-abli sa Chad Friendship Games tungod sa partisipasyon sa Kapuso Stars. Ano yung report? Upo sa temang balik galaw, balik laro at palakasan ang sports activities sa Commission on Higher Education CONCHED. Nunot ni ini, formal nga giabrihan pagbalik ang National Tertiary Games ubo sa new normal nga salmutan sa 29 ka mga higher education institutions gikan sa lain-laing LGU sa National Capital Region ug silingang probinsya. Dayag ang excitement sa mga muduwa atol sa Parade of Colors. Kini ang suporta sa CHED sa mga student athletes. We are making history today because for a very long time, CHED has never been involved in tertiary sports. But starting 2 years ago, we started putting together a new framework for tertiary sports led by CHED. Gipanguluhan si GMA Regional TV and Synergy ang Kapuso Meet and Greet nga parte sa opening salvo para sa 2022 Friendship Games sa Marikina City Sports Complex. We continue to support them from training hanggang dun sa games, and that's why lalo nating pinapalakas ang ating partnership with the NCAA. At the same time, dahil sa tulong ng CHED para magawa natin yung physical games for season 97, ginawa natin ito. Midalit og dance and song number si Bolera star Raver Cruz. Napawaw usab sa All Out Sundays Queendom mainstays Jessica Villarubin ug Marian Osabel ang mga mitanaw. TikTok dance moves ang gipaambit ni El Villanueva. OPM song ang dalit ni Pipito Manaloto star Jake Vargas. Samtang nagpasalamat usab ang Racing Mamay Cast nga sila si Abdul Rahman ug Shane Sava sa ilang mga supporters. Napabilib usab ang mga audience sa pagbirit ni First Ladies Pipita Kakay Bautista. Kauban usab sa Kapuso Meet and Greet sila si Rocco Nasino, Kai Cortez ug si First Lady mismo Sania Lopez. Siyempre, sobrang happy kami. Nakakamiss yung mga ganitong bagay. Ngayon na lang ulit tayo nagkakaroon ng mga ganitong events sa face-to-face, diba? Sobrang parang, iba yung pakiramdam na makita mong nakangiti sila. Apil sa may perform si Kapuso OSC Princess Hannah Priscillas, Vilmark Viray ug si Garrett Bolden. Host sa CHED Friendship Games sila si Game on Host Martin Javier ug Sofia Senyoron. Uban ni Clans Gabutin, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. DPWH 6 Engineering District Engineer Daisy Toledo may rekomendar nga mapa-blacklist ang kontraktor sa drainage project sa Barangay Maribago nunod sa sunod-sunod nga insidente nga may natagak nga mga sakyanan. Ano ang report? Niadtong Hunyo 5 lang, duha ka mga pribadong sakyanan ang natagak sa gitrabahong drainage project sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Una niini ang pagkatagak sa usa ka van ni anang buntag ug pagkahapon usa na usab ka pribadong auto ang natagak. Hinuon luwas ra ang mga sakay niini. Matod ni Engineer Daisy Toledo, District Engineer sa DPWH 76th Engineering District Office, nga tulubagon sa kontraktor sa maong proyekto ang pagsiguro nga luwas ang mga tao ug ang mga sakyanan nga maagi sa dapit. Because it's in the contract that they will provide safety and traffic management. Because it's a pay item, gibayaran sila for that particular thing that they will do and provide. Gipasabot ni Engineer Toledo nga makadaghang higayon na niyang gipasidanan ang mga kontraktor kabahin niini apan daw gipalapos lang sa pikas dunggan. When we could have prevented it if we have done something about it. So it's very frustrating, balik-balik lang tayo. Murag gihapon. Actually, amo po na silang giwarn nga we can recommend further blacklisting because ang district office can recommend. Niadtong hinapos nga bahin sa tuig 2020 pa kini gisugdan pagtrabaho apan makadaghang higayon na usab kining nahunong ang pagtrabaho nunod sa pandemya ug sa bagyong Odette busa gilugwayan sa DPWH ang kontraktor nga mahuman kini hangtod sa Mayo 11 apan wa gihapon kini mahuman.
And they will be subjected to liquidated damages for every day of delay since May 11. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa kontraktor sa maong proyekto apan ilang gibutyag nga lahi ang nagtrabaho ni ini. Giswayan usab namo pag-text og tawag ang gitumbok nga nagtrabaho ni ini pinaagi sa numero nga gihatag sa DPWH apan wa kini motubag sa among mga text og tawag. Hinuon sa pagsubay sa RTV Balitang Bisdak sa maong proyekto karong adlaw natabuna na ang mga manhole apan may pipila pa kahabig ni ini ang wa pa mahuman. Matod ni Engineer Toledo, misaad hinuon kuno ang kontraktor nga humanon nila kini karong buwan sa Hunyo. Uban ni Philip Patricio og Rod Prado, Luan Rondina. Balitang Bisdak. Sa pag-arangkada na sa aksyon sa women's volleyball sa National Collegiate Athletic Association kung NCAA naangkon sa Jose Rizal University Lady Bombers ang ilang unang kadaugan. Sa sangka nila karong hapon, nagkaabot ang JRU ug ang Letran Lady Knights. Hinay ang pagsugod sa JRU sa duwa sa opening set, 13-25. Apan, anam-anam nga milabaw sa unahang mga sets, hangtod nga naangkon ang kadaugan. Sa pag-abot sa third set, mas nindot ang duwa sa JRU. Misuway unta ang Letran sa pag-ilog sa momentum. Apan napakyas dihang nagka-miss hit ang ilang team captain sa iyang service. Human sa kadaugan karon sa JRU, sunod nilang makasangka ang Emilio Aguinaldo College karong Biyernes. Samtang ang Letran, makaharong usab ang University of Perpetual Health System Dalta ni anang adlaw. At ang iyang kinatibukang aksyon sa NCAA Season 97 Women's Volleyball nga makita sa GTV. Moabot sa 20 ka mga kalalakinan ang nasikop sa Talisay City Police tungod sa illegal gambling. Unang nasikop ang 5 ka mga lalaki nga nasakpang nagtigbakay sa Lower Mohon, Dakbayan sa Talisay. Nasakmit ang manok igtatare og kapin sa 1,000 ka pesos nga gituo ang pusta. Way pagtugot ang tigbakay. Samtang dugang na po ka mga lalaki pa ang nasikop sa kapulisan sa barangay. Sa barangay Pook tungod gihapon sa tigbakay, 5 usab ka mga manok igtatari og dulaan sa 2,000 pesos nga pusta ang nasakmit. Og laing 5 na usab ka mga lalaki ang nadakpan kagabi kay nasakpang naghantak sa barangay Tabunok. Ang 20 ka mga lalaki napasakaan na og kasong illegal gambling. Dakbayan sa Sugbo mabutang og dengue fast lane sa tanang matambalanan sa syudad og librehon ang tanang mamulupyo sa Cebu City kuno galing magkasakit og dengue. Sayra natong detalye pinaagi nining report. Gawa sa massive anti-dengue campaign nga gihimo karon sa Cebu City, gipangandaman na usab ang pagdagsa sa mga pasyente sa matambalanan nga maigo sa balatian. Suma ni Attorney Gerardo Carillo, ang pangulo sa Disaster Council, nga magtigom sila kauban ang mga administrador sa tanang matambalanan pinanguluhan sa Cebu City Medical Center. Kinikilabot sa pagbutang og dengue fast lane alang sa mga mulupyo nga matakbuyan sa balatian. Ang Dakbayan sa Sugbo maoy moabaga sa kalastuhan apan gikinahanglan nga adunay certification gikan sa Cebu City Health Department. Ato sang giawag ato nga kaigsunan no nga kung pananglitan hilantan dili sila magpanukot to contact kani sa ato mga health center kay ang syudad mo angkon sa gasto no basta kini incident sa dengue. Sa pikas bahin, gibutyag ni Dr. Jeffrey Ibones, ang Pangulo sa Cebu City Health Department, nga miabot na sa 1,033 ang kaso sa dengue sa Cebu City ug 17 ang namatay. Busa, sub-sub karon ang ilang kampanya batok sa mga dapit nga itluganan sa mga lamok. Ila sa giyawhag ang katawhan nga makiglambigit ug mo kooperar sa pagsumpo sa balatian. Ang ato yung hangyoon, ang ato ang mga kaigsunan, ato ang mga nananaw na minaw karon nga unta no tabangan gyud nato ang ato ang kaning barangay kana yung pagpanglimpyo ato gyud nang ipahigayon gyud. Samtang nagpahigayon og serbisyo ang CCHD sa eskwelahan sa Punta Princesa alang ni atong mga adunay gipamati sa lawas tungod sa nahitabong sunog. Mupahigayon usab sila og misting operation kay delikado ang dapit sa mga lamok ilabi na nga ang barangay usa nga adunay daghang naigo sa dengue. Mag-search and destroy ta dire at the same time mag-misting ta para dili sila maigo sa dengue. Nga mag-conduct sila fogging operation no og misting dito sa maong lugar no sa clearing kay kaning area hamagod usa sa mga taas kay incident sa dengue. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo.
Balitag Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ikapito sa top most wanted sa nagbayan sa Dalisay na Sikop, si Danilo Tapales. 24 anyos gitumbok sa kapulisan nga tig-supply o illegal nga drugas sa ubang mga mamanigay sa syudad. Gipangita siya sukad ni adtong tuig 2020 human makaikya sa anti-drug operation. Samtang duha ka mga gingong drug personality sa syudad sa Karkar na sikop usab sa Karkar City Police. Unang nadakpan si Rimley Aligado, 35 anyos, kinsa nasakmitan ug kapin sa 4,000 pesos nga balor sa ginawang illegal nga drugas. Nasakmit usab gikan kaniya ang 45 kalibreng armas. Sunod nga nadakpan si Remely Kilario, 27 anyos, nga nasakmitan usab og ginawang shabu nga mobalor sa dulan 2,000 ka pesos. Ani ay lalaki nga tungod sa selos nanunggab sa ilang silingan, biktima namatay sa Tambalanan. Ani ang report ni Femery Dumabo. Namatay gyud sa Tambalanan ang usa ka giila nga si Fernando Colfa, human siya dunggaba sa makadagang higayon. Gingon nga nakiginom lang kini siyang silingan sumapa kalit nga niabot ang suspect nga giila nga si Alfie Otik ug saway gitug ang rason nanunggab sa biktima. Kini atong biktima nag-inom, nag-inom siyang barkada niabot ning suspect, then gidiretso ni siya og dunggab, no? Ang atong anggulo gi-check karon is ang selos, kay according sa statement sa suspect is nagduda ni siya sa selos sa iyang asawa. Samtang nadangat usab sa Tambalanan kining usa ka e-bike driver human gingong gipusil sa dihang nisud sa Manangados. Apan usa sa gisubay sa Talisay City Police kun may kalambigitan ba sa ginadiling drugas ang pagpamusil sa biktimang si Brian Garing. Nisulod ni siya dito sa Mananga area, then nay upat ka lalaki nga namusil siya. So ang ato ang gi-check ani nga anggulo is possibility of involvement in illegal drugs. Samtang samdan usab kining 49 anyos nga si Rolando Juarez, human gitigba sa 35 anyos nga si Yolando Barliso. Giingong nagdula og volleyball si Juarez ug anak ni Barliso apan nasuko ang anak og nisumbong sa suspetsado. Diretsong giatake ni Barliso si Juarez ug may na lang nga gamay sa madra ang iyang naangkon ug nakadagan kini. Nasikop rosab sa mga pulis si Barliso. Oba ni June Sulon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gipatuma na sugod karong adlaw ang 31 pesos nga wage adjustment sa Central Visayas nga naghimo na nga 435 pesos ang minimum wage sa mga trabahante nga anaubos sa mga dapit nga anaa sa Class A. Kumustahon nato ang sektor sa negosyo kung ila ba kining napatuman. Ani ang report. Gipadayang ni Charles Kenneth Ko, ang presidente sa Cebu Chamber of Commerce and Industry CCCI, nga compliant ang tanang mga miyembro nila sa paghatag sa 31 pesos nga uminto sa suhulan sa ilang mga trabahante. Giisip sa mga negosyante nga partner ang mga mamumuobo sa haom lang nga hatagan usab o pasalamatan nila ang mga trabahante pinaagi sa paghatag og aumento sa sweldo pinasubay sa nahugman sa wage board. Gidugang ni Ko nga gamay ra gani ang 31 pesos itandi sa nahaunang gipangayo nga 700 kapin nga dili gyud makaya sa mga mamumuhunan. Yes, acceptable ra ang kaning wage increase, no? I think even some of our members have even given the increase ahead of the even before this mandated increase, no? Because we should thank our employees for the last 2 years na dako sad silang sakripisyo. If not for them, daghan na businesses, mas daghan pang businesses manirado. So I think both businesses and employees and owners have made their sacrifices. Samtang ginasunan usab si kanhi presidente sa Hotel, Resort and Restaurant Association of Cebu kun HRAC nga makiangayon lang ang paghatag og aumento sa sulan sa ilang mga kawani bisan og apektado sila sa pandemic apan inanay na silang nakabangon tungod sa paningkamot usab sa ilang mga trabahante. Gawas pa mao kini ang lagda sa gobyerno ug anda mosunod nini ang Hotels, Resorts and Restaurant Association of Cebu. Sa pikas bahin, gitugan sa HRAC nga milagsik na og balik ang hotel industry. Gani nagkinahanglan na sila og dugang mga trabahante.
Malaumon sila nga mulambo ang industriya sumaabot nga mga buwan. Malaumon usab sila sa pagkasumero niya sa bagong Tourism Secretary, Cristina Garcia Frasco. Happy sad kaayo mi nga taga Cebu ang ato ang new DOT Secretary. Bisaya na sad ta karon. Good for Cebu, no? Especially for the tourism nga ang napili ginato gikan sa Cebu. So ang kita as A-Track with a Hotel Resort and Restaurant Association will always be there to support. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Subay sa kasaulugan sa ika-61 katuig na Charter Day sa Lapu-Lapu City karong Biyernes, Hunyo 17, gideklarar sa Malacañang nga special non-working holiday kanang adlaw. Subay kini sa giluwatan nga Proclamation number 1369. Subay niini ang trabahante sa Lapu-Lapu City nga wa mitrabaho ni anang adlaw, ipatuman sa balaod ang no work no pay policy. Gawas lang kung may collective bargaining agreement nga gisubay ang kompanya nga naghatag og sweldo alang ni anang adlaw. Sa mga motrabaho ni anang adlaw, may additional nga 30% sa iyang unang 8 ka oras nga pagtrabaho. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang ana sa gawas sa nason nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, maayong hapon mga kapuso.